Magandang araw po sa inyong lahat ha. Bukas po, 28, magkakaroon po ng pagbasa ng husga ng ICC Appeals Chamber dun sa hinihinging provisional release ni Tatay Diggo. So ngayon po, pag-usapan natin ngayon yan. No? So tama na po yung mga issue ko dahil ako naman po hindi ako ang importante. Ang importante si Tatay Diggo. Kaya naman po ako naririto dahil kay Tatay Digong, no? At kaya naman ako um, mas ginugusto na manatili dito sa Netherlands ay dahil rin kay Tatay Digong. Well, ina-emphasize ko po na yan ang mas ginugusto ko na manatili rito kasi kanina, ang sabi ng mga immigration na nakipagpulong sa akin, ikaw naman talagang gusto mong manatili dito sa Netherlands. Totoo yun. Kung ako'y papipiliin, talagang mas gusto ko rito dahil nga nangako ako kay Tatay Digong na walang iwanan. Pero ako na may abogado. At kung kinakailangan talaga akong pumunta ng Austria at wala akong choice at hindi ako tatanungin kung anong gusto ko, siyempre susunod ako sa gusto nila. Ang problema, tinanong ako gusto mo bang lumipad? Di sabi ko hindi, kasi sabi ng doktor ko, hindi ako dapat lumipad. Kasalanan ko ba yun? No? At 2 beses ako tinanong, 2 beses ako sumagot. At siyempre, ang tanong nila is, hindi naman totoo yan dahil gusto mo lang dito dahil nandito si Duterte. Well, isa yan sa dahilan. Pero ang talagang dahilan, yung 2 certificate that I am unfit to fly. Pero inaamin ko, siyempre, kung ako ang papipiliin, mas gusto ko sa Netherlands kasi at least malapit ako kay Tatay Digong. Di ko man siya nakakausap, alam naman niya at sinasabi ng lahat ng dumadalaw, nasa labas lang ako, nag-aantay sa kanya. Pero, nung ako'y nasa eroplano na at ang buong akala ko ako talaga ay pupunta na ng Austria, ang iniisip ko, pararating ko na lang kay Tatay Digong. Tatay Digong, huwag ka mag-alala, hindi naman kita iniwan dahil nasa Europa pa rin ako. Totoo naman. Dahil miski ako'y makapunta ng Austria, nasa Europa pa rin ako. So tuloy pa rin yung aking pangarap, yung aking pangako na hindi ko siya iiwan. Pero yun nga po, no? Kung ako talaga papupunta ng Austria, pareho naman kami abogado ni Tatay Digong. Kung talagang yan ang naging desisyon ng hukuman, kung yan talaga naging desisyon ng otoridad, kinakailangan respetuhin. Kaya lang, lahat ng mga desisyon nga, syempre, binabalanse rin yan sa karapatang pantao at meron naman akong karapatan sa mabuting kalusugan. Kaya naman, hindi ako mapipilit na maniwala sa opinyon ng ibang doktor as against yung sarili kong doktor na mga nag-opera sa akin. At yan pong sinabi ko kanina nga sa immigration. No? Na kahit anong mangyari, ang paniniwalaan ko pa rin, syempre, opinyon ng sarili kong doktor at hindi opinyon ng mga doktor na kinukuha lang naman blood pressure at saka oxygen. Meron kasi 2 doktor na nag-examine sa akin. Pero ang ginawa lang nila, kinuha ang aking blood pressure, kinuha ang aking oxygen, at sinabi fit to fly. Yung mga nag-opera sa akin, ang sabi, unfit to fly. No? At ang hinihingi lang naman nila is until 8 January, dahil ang sabi nga ng aking neurosurgeon, after 2 months, malalaman na natin kung talagang completely successful yung operasyon. Totoo namang masela nitong operasyon sa spine. No? Ano ba naman yan? Pero anyway, ako naman po ay hindi ang totoong istorya sa Netherlands. Ang totoong istorya sa Netherlands si Tatay Digong. At importante po ang babasahing desisyon bukas dahil ito po ay tungkol sa panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Now, balikan po natin bakit meron bang ganitong interim release na tinatawag. Well, kapareho rin po yan ng pagpapiyansa, right to bail. Na kapag hindi naman malakas ang ebidensya, may karapatan na magkaroon ng panandaliang kalayaan ang mga akusado. Pero may pagkakaiba po. Kasi ang system dito sa ICC, ang pagkakakulong, nakadepende lang kung merong mga good grounds para ikaw ay ikulong. Sa Pilipinas, ang pagkakakulong pag merong probable cause. Yung likelihood na merong ang krimen na nagawa at ang akusado ang siyang gumawa. So, malaking pagkakaiba po yan. Dahil yung good grounds, mababang threshold lang po yan ng ebidensya. So yung probable cause, wala pa pong probable cause at yan po ay titignan doon sa confirmation of charges na naantala nga dahil doon sa issue na kaya ba nga ni Tatay Digong na harapin ang isang paglilitis sa kanyang kondisyon ngayon sa pag-iisip, psychological. No? So yan po ay bibigyan ng kasagutan kasi nag-appoint naman sila ng mga experts para pag-aralan ang kondisyon ni Tatay Digong. Now, bakit importante yung pagkakaiba ng probable cause at saka good reasons? Well, dahil nga po napakababa noong threshold of evidence para magkaroon ng warrant of arrest, binabalanse yan doon sa binibigay na karapatan
ng akusado na magkaroon ng interim release. Kasi nga po, wala pang probable cause, presumed innocent siya, wala namang masyadong ebidensya na dapat talaga siyang ikulong, that the evidence of guilt is strong, kaya binibigyan ng interim release ang mga akusado dito sa international tribunals. Yan ay dahil na rin sa katunayan na kapag sila ay nadetena, idedetena sila dito sa Dahig, malayo sa bayan ng mga akusado. No? Dahil nga sa katunayan, sa mga lokal na hukuman, kung ikaw naman ay aarestuhin, diyan ka aarestuhin, no? Kung saan dinidinig ang kaso. At ganyan din dito, kaya lang malayo ang Dahig. Kaya binibigyan ng interim release. Ibig sabihin, itong interim release, ito ay dahil kinakailangan balansehin yung katunayan na sa ICC, makukulong ka miski napakababaw ng ebidensya. So babalansehin yan sa pagbibigay ng interim release. Ngayon, ano yung mga batayan kung ikaw ay mabibigyan ng interim release? Una, yung ebidensya laban sa iyo. Ito ba ay mabigat o hindi? Pangalawa, kung ikaw ba ay may possibility tumakas. Pangatlo, kung ikaw ba ay merong pang pagkakataon na gumawa muli ng kahit anong kasalanan. At pang-apat, kung ikaw ba ay susunod sa mga kondisyones na i-impose ng hukuman para ikaw mabigyan ng panandaliang kalayaan. Now, ang aking basa dun sa desisyon kung saan nabasura ng pretrial chamber yung interim release ni Tatay Digong ay dahil daw hindi naman pinakita na mababaw yung ebidensya o hindi pinakita na mabigat yung ebidensya kay Tatay Digong at saka sinabi nga na hindi masyado na-discuss yung kung siya ba ay flight risk, kung siya ba ay gagawa pa ng ibang krimen. Himay-himayin natin yan. Well, unang-una, uulitin ko na bagamat sinasabi na dapat na-discuss na ang ebidensya ay hindi mabigat labang kay Tatay Digong, alam naman natin na yung warrant of arrest ay nakabase lamang sa good grounds. So ang tanong ko, bakit kinakailangan na patunayan na mabigat ang na hindi mabigat ang ebidensya laban sa akusado, alam naman nila. Sila mismo nag-issue ng warrant of arrest na mababaw lamang ang ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin ko, bakit kinakailangan i-discuss na the evidence of guilt is not strong, ang basihan sa kanyang pagkakakulong ay mababaw, good grounds lamang. Hindi pa sapat na yun na pinaaresto mo yung tao hindi dahil mabigat ang kasalanan, kung hindi, mababaw nga ang basihan. Good grounds lamang. So bakit kinakailangan mo pang ipakita? No? So yun ang unang-una kong pula. Pangalawa, yung mga sinasabi nila na dahilan na hindi ipinakita, na hindi siya flight risk, hindi ipinakita daw na hindi na siya gagawa ng mga krimen, ang sabi nila, hindi daw masyado na-discuss doon sa mga sinumiting pleadings ni Tatay Digong na hindi siya flight risk. Well, unang-una kasi, nagkaroon naman ata ng kasunduan sa panig ng depensa at ng prosekusyon na hindi nila ko-questionin na yung pagiging flight risk at yung capacity na gumawa pa ng krimen si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung ano nangyari sa pag-uusap sa panig ng mga abogado ni Tatay Digong at ng prosecution, pero posible po yun. Bakit? Kasi meron ng mga president sa ICC na kapalit ng voluntary surrender, binibigyan automatically at hindi tinututulan ng depensa, ng prosecution ang panandaliang kalayaan ng mga akusado. Nangyari na po yan sa ICC. Voluntary surrender kapalit ng interim release. Ibig sabihin, ang concern lang ng mga prosecutor ay ikaw ay naroriyan para merong jurisdiction ang hukuman sa iyong pagkatao. At kapag ikaw ay voluntaryo, papayag talaga sila na pwede kang makabalik doon sa bayan mo. Nangyari na po yan. At yung akusado ay umuwi sa kanyang bayan at kinakailangan lang pumunta sa Dahig pag merong pagbibista. Okay? So, natural, may mga usapang siguro naganap at naniwala naman ng mga abogado ni Tatay Digong siguro na talagang hindi na nila ko-questionin yan. Now, nung kinu-question ng mga prosecutor yung issue na baka tumakas nga si Tatay Digong at baka gumawa pa ng krimen, ang sabi ng mga abogado, di bigyan nyo kami ng pagkakataon mag-file ng reply para masagot naman namin yan.
Kasi nga talagang hindi na namin sinagot yan dahil ang sabi talaga nila, hindi na kinakailangan paglabanan yan at pag-usapan pa yan. Malay namin na magbabago sila ng isipan. So hindi na siya pinagbigyan ng hukuman, which I think is unfair din. Dapat kasi kung nagkaroon ng pagkakataon ang prosecutor na sabihin na siya ay flight risk at pwede pang gumawa ng ibang mga krimen, dapat pagbigyan naman ng pagkakataon si Tatay Digong na masabi kung bakit hindi siya flight risk at kung bakit hindi na siya pwedeng gumawa pa ng ibang krimen. Diba? Para maging patas lang. Pero again nga, no, sigurado ako dahil karoon na ng usapan yan sa panig ng Depensa at Prosecution, tumalikod sa usapan ang prosecution. Pangatlo, bakit ba nila sinasabi na flight risk? Kasi daw, ang sabi daw ni BP Sara, talagang ang gusto niya, makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release, dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tatakas si Tatay Digong? Yan ay indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intention siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intention na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga kita mo yung anak niya, nagsabi na ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong pamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si BP Sara na sige, itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na natin nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi ba yung pagiging in charge niya sa legal defense ni Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Di gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout na Girl Scout si Inday Sara. Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Minsan, sasabihin ko sa inyo talaga ang totoo minsan sa tingin ko, dapat hindi ganun si Inday Sara. Pero ganun siya Ang gusto niya lahat in order. Ang gusto niya lahat sunod-sunod. Ang gusto niya lahat pursuant to procedure. Sa totoo lang, sige aminin ko. I disagree na dapat lahat talaga in order. Kasi kapag merong extraordinary circumstance, sa tingin ko, meron dapat extraordinary response. Hindi ganun si Inday Sara. So anong sinasabi nila na si Inday Sara pang nagsasabi na pinaplanong itakas? Hindi po. The fact na si Inday Sara kumuha ng abogado, the fact na walang tigil na dinidepensahan ni Inday Sara ang mga abogado ni Tatay Digong, the fact na palagi niyang sinasabi, respetuhin ang proseso, the fact na wala siyang planong ginagawa para itakas si Tatay Digong beyond sa kanyang pagbibiro ay nagpapatunay, walang intensyon. At ang importante para nga makita kung may tunay na intensyon ng Inday Sara, tignan mo, meron ba talaga siyang intensyon? Now, pag-usapan naman natin ngayon yung issue na baka daw gumawa na naman ng krimen si Tatay Digong. Ang sabi ng pre-trial chamber, alam mo, yung mga kasong linililitis ay mga nangyari sa Davao kasama na yung siya ay alkalde. Re-elected muli daw ang Tatay Digong at ang kanyang vice mayor ay kapatid din niya na nagpapakita na pwede silang gumawa ng krimen. Well, unang-una, meron na bang krimen na napatunayan? Wala pa naman. Paratang lang yan. So bakit sasabihin nyo na palibasa alkalde siya uli at ang anak niya, ang vice mayor, who is now acting mayor, yan ay by itself ebidensya na plano niyang gumawa ng krimen uli. Patunayan muna na meron mga krimen na nangyari bago sabihin na dahil siya ay re-elected at yung anak niya ay naging vice mayor at acting mayor na pwede silang gumawa uli ng krimen. Pero sa tingin ko, habang hindi pa napapatunayan na may kahit anong krimen na nagawa ang Tatay Digong, walang basihan para sabihin na gagawa siya uli ng krimen diyan sa Davao. Hindi rin kasi kinonsidera ng mga huwes ang tunay na larangan ng politika ngayon sa Pilipinas. Sinasabi nila na ma-influensya si VP Sara dahil siya ay
Vice President. At alkalde pa rin daw itong si Tatay Digong. Totoo yan. Hinalal sila ng taong bayan dahil mahal sila ng taong bayan. Pero ang tanong, malaki bang impluwensya ngayon ni Vice President Sara? Wala. Kita mo nga, pilit na pinatatanggal siya sa pwesto. Pilit na talagang binabawasan ang kanyang budget. Sinampahan pa ng kasong incitement to sedition. Yan ba ang taong ma-influential? Sa katunayan, talaga namang may titulo si Inday Sara, pero halos walang kapangyarihan. Naku, baka magalit sa akin si Inday Sara na sinabi ko yan. Ma'am, sorry ha, pero yan po ang katotohanan. Dahil ang Vice President naman talaga, dahil wala namang cabinet portfolio, talagang nag-aantay lang kung may mangyari sa presidente at siya ipapalit. Kaya nga, yung mga tumututol ha kay Inday Sara para maging presidente kung mawawala si Marcos. Hello, hilo ba kayo? Kaya nga may Vice President para siya talaga ang pumalit kapag nawala na ang presidente, di ba? Bakit yung tututulan? Yan lang naman talaga ang katungkulan ng Vice President. So nasaan yung impluwensya sinasabi nila ni VP Sara? Wala. Dahil kung if they even bothered sa sistema ng gobyerno natin, wala naman talagang kapangyarihan ng Vice President kung hindi mag-antay na mawala ang presidente. Yan ang katotohanan. Kaya tignan nyo ang activities ng Vice President's Office. Ino-augment niya yung mga trabaho ng line agencies, lalong-lalo na kapag merong sakuna. Kasi nga, minsan, yung executive department sa ilalim ng presidente, clueless kung anong gagawin. Di ba? Pati nga, pag may malakas na bagyo, nagkakamot sa ulo si Marcos kung anong gagawin niya. Samantalang si Inday Sara, yung kanyang Office of the VP, alam nang gagawin kasi naka-preposition na yung mga tulong na ibibigay sa taong bayan. Yan ang ginagawa ni VP Sara dahil wala naman siya ibang magagawa. In other words, i-augment yung katunayan na yung mga obvious na dapat ginagawa ng presidente, lalong-lalo na sa panahon ng sakuna, hindi nagagawa at yan ang tinutupad ng kanyang tanggapan. Malinaw naman po yan. So, mali yung sinabi ng pre-trial chamber na ma-impluwensya pa rin at pwede gumawa ng krimen. Ulitin ko po ha, dahil unang-una wala pa naman napapatunayan na may ginawang krimen si Tatay Digong. So bakit sasabihin na pwedeng gumawa na naman ng panibagong krimen? At pangalawa, hindi totoo na bagamat Vice President si Inday Sara, wala naman talaga siyang impluwensya sa Pilipinas ngayon. Dahil siya nga ay mortal na kaaway ng mga Marcoses at siya ay Vice President, ang tanging trabaho ay antayin na mawala ang presidente para mamuno ng walang power vacuum. Di ba po? Well, anyway, isa pa yung sinasabi na pwede raw gumawa dahil mayroon na naman si Mayor Baste. Well, ganun din po yung argumento ko dyan. Miski acting mayor si Mayor Baste, nakatali naman ang kamay niya. Hindi naman siya pinapili kung sino mga pulis niya. O di ba? Tinanggal lahat ng mga pulis na tapat kay Baste Duterte. O, ibig sabihin, napakahirap pa rin na maging mayor na hindi kakakampi ng gobyerno. Kasi linilimitahan din ang kapangyarihan ni acting mayor Baste Duterte. At ang pinaka-importanting kapangyarihan na nagkaroon ng limitasyon ay yung pagpili kung sino ang mamumuno sa kapulisan sa Davao City. So, suma total, naniniwala po ako na dahil po dun sa balanse na nakasaad sa Rome Statute na pwedeng maaresto base lamang sa mababaw na ebidensya, good grounds, kinakailangan mabigyan talaga ng interim release si Tatay Digong. Unang-una, dahil hindi kinakailangan na ang akusado magpapakita na mabigat ang ebidensya. Trabaho yan ng prosecution. Yun ang unang pagkakamali nila. Bakit hihingan mo ang depensa na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya? Ang trabaho naman talaga diyan ay prosecution. Dahil sila may burden to prove guilt beyond reasonable doubt. Pangalawa, bakit mo sasabihin na flight risk dahil lamang sinabi ni Inday Sara? May pagkakaiba sa salita at mayroong pagkakaiba sa salita na mayroong intensyon na wala namang kahit anong ebidensya na intensyon na isatuparan yung biro na ginawa ni Inday Sara Duterte. Pangatlo, wala namang pong tunay na impluwensya ang VP Sara bilang Vice President na nag-aantay lamang kung may mangyayari sa presidente at dahil siya ay kalaban ni Marcos Jr. Pang-apat, si Baste Duterte, alkalde nga
pero limitado rin ang kapangyarihan at ang pinaka-importanting na limitahan na kapangyarihan ay yung pagpipili kung sino magiging pinuno ng pulis sa Davao City. Pero bukod pa dyan, hindi dapat binabaliwala ng hukuman yung dictates of fairness and justice. Paano naman magiging magkakaroon ng banta na tumakas ang isang 80 anyos na nahuhulog na habang naglalakad lamang? Akala ba nila sprinter ang isang 80 anyos? Hindi po ito dahil si Duterte ay Duterte. Pero katotohanan, pag 80 anyos ka na, mahirap ka na talagang gumalaw. Bukod pa dyan, meron na ngang issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang isang paglilitis. Hindi ba dapat on humanitarian grounds, on the dictates of humanity, ikinonsiderahan ng hukuman? So sa akin po, bukas, 28 ng Nobyembre, dapat walang ibang desisyon ang appellate chamber kung hindi dapat mabigyan ng interim liberty si Tatay Digong because that is in accord with justice and fair play. Kahit anong decision po ng korte will prove that the ICC is not about justice, it is about politics. Agree ba ho kayo or disagree? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At mula ngayon, balik na tayo sa real issue, si Tatay Digong at bakit kinakailangan siya bigyan ng kalayaan dahil siya kinidnap, dahil walang jurisdiction ng hukuman, at dahil sang-ayon sa Rome Statute, hindi katungkulan ng akusado na patunayan na hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya, obligasyon ng prosekusyon, hindi banta na tumakas ang Tatay Digong, at wala nang kapangyarihan si Tatay Digong, si Inday Sara Duterte at si Baste Duterte na gumawa pa ng krimen. Magdasal po tayo mamaya. Kami naman po dito sa The Hague, wala na po kaming ginagawa kundi magdasal, 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 at magdadasal pa rin. Siguro po, kung ikokonsidera nyo yung aking mga karanasan, lalong-lalo na yung mga nangyari nung isang araw lamang, yan po yung nagpapatunay sa powers of prayer. Ang aking pinagdarasal po, bagamat ako po ay susunod sa mga otoridad dito sa Netherlands, thine will be done. Sabi ko, Panginoon, kung gusto mong maiwan ko dito si Tatay Digong, well, tatanggapin ko po yan. At sasabihin ko na kay Tatay Digong, malapit pa rin naman ako sa kanya sa Austria. Pero, nagkaroon po ng kasagutan ng aking panalangin, di po ako pinaalis ng ating Panginoon. Salamat po ha, at magdasal po tayo para sa kalayaan ni Tatay Digong. Sabi ng Panginoon, ask and ye shall receive. Amen. Yan na lang po, reporting live still from The Hague. Ito po ang inyong spokesman, Harry Roque. Nagpapasalamat sa inyo, nagsasabi, I love the Philippines. It is the only country that I have. It is the only country that I love. And God bless the Philippines. Bye.